Ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt tayo, contempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Senator Robin Padilla nagsalita na at masyadong dismayado sa pinakitang kabastusan ng PNP noong sapilitan nilang dinakip si FPRRD. Torre gusto nang magpa-rescue kay BBM. Palusot ni Torre, ubos na. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe para mas updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Hindi nga lubos akalain ni Senator Robin Padilla na kayang gawin ng PNP ang nagawa nilang pangbabastos at paghatid kay FPRRD sa Netherlands. Matatanda ang noong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte pang nakaupo ay labis-labis ang kanyang pagmamahal na ipinakita sa mga kapulisan. Ngunit ngayon ay tila ba hindi na ito matandaan ni PNP Chief Marbil at newly promoted PNP Officer Nicolas Torre. Ayon nga kay Senator Robin Padilla, ay gustong-gusto niyang i-contempt si Torre, ngunit hindi niya gagawin dahil wala umanong mandato galing sa dating Pangulo o kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Narito ang video, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad.
Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP, na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender. Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. At mabalik tayo dito sa obstruction of justice na hindi namin maintindihan. Pagkat yung paglalagay nga ng upuan, parang hindi naman yun sapat para sa Section 1 ng PD 1829. Ang liwaliwanag, nakalista ron kung paano. So, parang wala namang basehan para arestuhin si E.S. Medialdea. It's just blocking you. Sabi mo, palibasa malaking tao, naglagay ng upuan. Ganun ba yun? Yes, General Torre. Yun na yun. Talagang yun na yung base mo. Ma'am, he has been doing that for the past 10 hours, preventing us from physically taking custody of the president, of the former president. So, Physically? Kasi nakita Yes, ma'am. naman namin tsaka lang tumayo tapos kumuha ng upuan. So, did you actually arrest E.S. Medialdea in order to threaten or coerce PRRD to get on the plane? I Nanakot threatened, po kayo or baka naman kayo ang nananakot, hindi naman si the word E.S. threatened may not be Medialdea. appropriate at this time, ma'am. I just arrested E.S. Medialdea based on the facts that I see at that time, which is obstruction of justice. Sa anong paraan na hinahadlangan ni E.S. Medialdea yung proseso? Kasi hindi ko maintindihan, hindi ko talaga makita. He is physically restraining us from taking custody with the I president. don't see him touching you. Wala dyan sa video, hindi ka naman hinahawakan. Nasa gitna siya, ma'am, namin.
He Eh, is ang placing dami-dami himself- naman ninyo, kayang-kaya ninyong paligiran yung tao eh. So palagay ko, paikot-ikot tayo dito sa istorya kung hindi naniniwala na may obstruction of justice. As a matter of fact, bakit hindi ninyo dinala si E.S. Medialdea sa kulungan nung gabing yun? Kasi pinusasan mo na, nag-Miranda rights ka na, ba't hindi mo dinala sa preso? I have the option to file the case which way I deem appropriate at that time, ma'am. At ang nakita ko, dahil siya ay sumama sa former president sa eroplano, I would just file the case later at the time. Depende na rin sa akin yun, ma'am, bilang arresting officer, whether I would like to Lahat yun pursue the pwedeng case gawin or ng not. arresting officer, Yes, sigurado ma'am. ka? Yes, ma'am. Kasi, di ba, arrested person, 1 minute si E.S. Medialdea. Pagkatapos, di mo naman dinala sa kulungan. Ang ginawa mo, sinakay mo sa eroplano, naging pasahero sa Hague. Paano nangyari yun? Tumakas ba siya sa kustodiya mo? Pinatakas mo ba? Rinilis mo ba? Ano nangyari doon? Inaresto mo tapos rinilis. Anong klase yun? Those are decisions made in the context ng situation during the time, ma'am. So, sumakay siya sa eroplano, Teka lang. pinasakay namin siya. When did you release him? Kasi di ba nakaposas na nga Yes, siya. ma'am. Tapos binasahan ninyo at inaresto. Gaano katagal siyang arestado? Actually, ma'am, nilagyan ko lang siya ng posas nang inaresto ko siya. Oo. And then, hindi nga niya mailagay ang kanyang kamay Tama. sa likod dahil na medyo malaki siya. Oo. So, even before we took less than 10 steps, hindi pa kami nakalabas dun sa pintuan ng room na yun, ma'am, eh, hindi ko na ikinabit ang isa pang posas. And then, when he was in the bus, tinanggal ko na yung posas at pinasakay si Ms. Medialdea. Sabi ko, maraming salamat, sir. Antayin mo na muna ang presidente dito sa bus para sabayan mo siya papunta sa eroplano. Ang sinasabi niyo, diskarte mo na yon. Yes, ma'am. Diskarte mo. Pero hindi ba maliwanag na kapag arestado yung isang tao, hindi pwedeng palayain kung walang court order na naman? At saka kailangan may legal basis. Kahit may obligasyon ka, arestuhin because a crime is being committed in front of you. Hindi ba Article 223 yan ng ating revised penal code, infidelity in the custody of prisoners? I am Bakit the mo arresting pinalaya biga? I am the arresting officer, ma'am, and I have the option to file the case which way I want it. Whether I will present him for inquest or I will go a regular filing on the prosecutor's But having office. arrested him, you cannot just release him. Bawal yun, di ba? Nasa revised penal code po, infidelity in the custody of prisoners. He's already a prisoner. You may also have violated your precious Article 125 for failing to deliver E.S. Medialdea to the proper authorities within 18 hours. A provision that you're very familiar with. Di ba sinabi ninyo, mamalasin naman kayo pag hindi ninyo sinorender. Eh, ba't hindi mo ginawa? Again, ma'am, those are judgment calls that I made to ensure They're not the accomplishment judgment of my calls. mission. They are procedures. They're the law. They are Yes, ma'am. procedures. I made that judgment call, the decision to just release him and bring him on the plane based on the prevailing situation as I saw it during the time. I think that's the most prudent. I really thought at that time that's the most prudent thing to do to ensure that the primary mission of bringing the president to The Hague is accomplished. So to your mind, General Torre, you are empowered by law to release an arrested person without any order of any court. You're given the authority to arrest the person, release him kung gusto mo. Basta ikaw ang magdidiskarte. Ganun lang yon. Wala kang pakialam sa batas, sa revised penal code, sa lahat ng pinagbabawal. Ganun ba yun? That's not the context that I made those decisions, ma'am. That's Sasabi not lang in eh. those contexts. Eh, saan ka naman nakakita? Inaresto mo yung tao, tapos isasakay mo, papuntang Hague. Anong klase yun? Nandito pa ba si Attorney Delgra? Sa online? I'm here. Madam Andito Chair. pa pala si Attorney Delgra. Sige, tatanong ko lang, kasi nakita namin yung video, pakita lang yung video, kung saan kinakaladkad si Attorney Delgra ni General Torre. General Torre,
Gumamit ka ba ng dahas laban sa sinuman na nandun sa Villamor? Kasi nakita namin nagkakaladkad ka eh. Ayun, kanina pa eh. Hindi naman dapat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong tao. Dami krimen sa labas. Sa gawin kayo. Sir, hindi kami humingi ng floor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Dali, That's exactly the point that I'm saying. Ano That's siya naman exactly yan? Pero, stress naman. Bawal hawakan. ano yan, hindi rin Bawal hawakan. Bawal hawakan. Pwede ko na lang. Bawal The right to counsel is something that has to be observed and respected. Listen. Kasi nga, Lawyer. Huwag na tayo Lawyer. Pag hawakan. Wag mo hawakan. Wag mo. Attorney, please, man. Hawakan. Wag mo. Time lang. kayo mga Wag mo hawakan. General Torre, anong masasabi ninyo dito? Hindi. Hindi ba yung pagtanggal ng upuan at pagkaladkad, paggagamit ng dahas? Si Ma'am, Attorney Delgra ba, tinakot ka ba? Nagbanta ba sa'yo o sa fellow officers mo? Physically, he was hindering you na naman from bringing PRRD to the plane. Bakit ninyo ginawa yan? Ma'am, thank you very much for again showing that video for us, for giving us a chance to clarify the context of that video. Yan nga ma'am, kitang-kita naman natin kung hindi natin ginawa yon. Sasama ba ng kusa si President Duterte na sasakay sa eroplano? Kung hindi natin i-escalate ang ating Ang mga... sinasabi niyo, General ating- Torre, gawain at tamang gawain ng kapulisan ang magbanta, kaladkarin at gumamit ng dahas sa sino mang iaarestuhin nila? Ma'am, may time na nga inaaresto natin, tinututukan pa natin ng baril eh. So, that is Eto, in the force continuum. kaya okay to. Ibig sabihin, ma'am, presence lang natin, kausapin lang natin, that's the first step, okay yan. Hindi nag-comply, lalabas tayo ng non-lethal weapon. Hindi pa rin nag-comply, we escalate on the other tactics that is deemed necessary and allowed by law na gamitin Allowed by natin. law? Sigurado ka ba? Yes, ma'am. Talaga? That is part allowed by law and by regulations, the appropriate measures to ensure that the person is taken into physical custody. Teka muna, hindi mo Reasonable naman necessity, ma'am. inaaresto si Attorney Delgra. Ano ba yung sinasabi mo? Ma'am, Hindi naman si Attorney Delgra inaaresto eh. inaalis ko siya actually, ma'am. Bakit si Delgra pinag-iinitan mo at pinagbuhatan ng kamay, kinaladkad kung sa Actually, ma'am, inaalis ko na siya so that our other people can actually ask the President to stand up Pero and go tinakot to the mo siya eh. plane. Hinila-hila mo eh. Yes, ma'am. Because hindi naman siya aalis kung hindi natin gagawin sa kanya yon. Tinakot ba ninyo, Attorney Delgra? Naging If I may, Madam President, Madam Chair. Yes, Attorney Delgra, nandiyan pa kayo? Apo, I've been listening to the answers of General Torre. Mali ata yung context na sinasabi niya. If I may. Yes, please proceed, Attorney Delgra. Hindi naman kayo Thank inaaresto. you, Madam Bakit Chair. kayo binantaan? Bakit kayo kinaladkad? Hindi namin maintindihan. Tama po, Madam Chair. Pati po ako, hindi ko rin maintindihan kung bakit ginawa ni General Torre sa akin yun. No? But what we have been saying, si E.S. Migueldea, pati po ako, nandun sa tabi ng dating Pangulo, ina-advise po namin siya as our counsel to invoke what the legal remedies available to him. Yung pong una, yung sinasabi ko na rin dito sa video, yung Article 59 ng Rome Statute na kailangan siyang dalhin doon sa competent judicial authority ng custodial state. And the former president understood it very well. And that's the reason why he keeps on telling General Torre na dalhin siya sa korte. Pangalawa, which General Torre has not amplified a bit. Earlier, as mentioned, the doctor was able to get in, and the doctor herself said that there is a medical emergency na kailangan i-admit ang dating Pangulo sa hospital. And we have said that a number of times, me personally, to General Torre
and he has repeatedly denied the request. Yun po ang katotohanan dyan patungkol doon sa rights ng dating Pangulo that he be brought to the hospital for a medical emergency. At one time, we even have an exchange with General Torre, and I hope he will admit this before the committee. I asked him na may medical emergency and he was asking for a medical abstract. Sabi ko, we don't have a medical abstract because the situation is fluid. We just learn about it now. You want to talk to the doctor? He doesn't want to talk to the doctor who was already there examining the former president. And that's how it happened. As it turned out, we knew all along that he will never be taken out of Villamor except into the plane and onto the Hague. Yun talaga ang plano. And he has in fact admitted it already in the interviews and before the Senate committee. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, General Torre. May isasagot po ba kayo dyan? Dahil eto nga, nagbanta ba si Attorney Delgra sa inyo o sa mga opisyal ninyo? Was he physically hindering you from bringing PRRD to the plane? Was he committing a crime? Yes, General Torre. Bakit siya kinaladkad? Hindi namin maintindihan. As Attorney Delgra has himself admitted, sinasabi niya may medical emergency, may mga opinion ng doctors niya, which is contrary to the opinion of our doctors. And I think we can put that to rest already na walang medical emergency because the President himself, before he landed on the plane, made a video, sent to her daughter, posted on the internet, saying that he's okay. So, I think talagang ngayon, Hindi ang nasubstantiate pasyente natin, nagsasabi noon, ang doktor po. nasubstantiate- Na personal choice, by the way. nasubstantiate Hindi natin, yung, ma'am, army doctor. na wala nga talagang medical emergency. And Balik you have the tayo kay hindsight Attorney Delgra. of a 2020 vision, 2020. Okay lang yung collateral damage, yung mga katabi ni Presidente Duterte. Okay lang na saktan, arestuhin, na walang kasalanan yung mga katabi at nandyan para lang sumuko si PRRD. Ma'am, I do believe that everything that I did during the time are all within the ambit of the law. Kung ngayon, kung may mga taong gusto magreklamo at ireklamo ako, I can answer them on the proper forum if they file the appropriate charges in court. Thank you, ma'am. Yes, Attorney Delgra, did you think you were going to be the next to be arrested? Ang sinabi Yes, ninyo Madam kasi Chair. ang sinabi ni General Torre nung nakaraang hearing, nung first hearing, you are going to arrest Attorney Delgra. Tama po? After I arrested A.S. Mijaldea, ma'am, when I came back to the room, I told him, you're the next. So he stepped out and then left PRRD and PRRD said, let's go. Tinakot mo na, bakit hindi mo inaresto si Attorney Delgra? He already stopped preventing me from doing my job. So umalis na siya. How was There's no he need for me. preventing you? Hindi namin makita sa video, Attorney Delgra. You stopped preventing him. What exactly were you doing that prevented him? Perhaps if I may recall, just a few minutes before that, Madam Chair, sinabi ni General Torre na inaresto niya na si E.S. Mijaldea at ako na yung susunod. Sa totoo lang, pagkatapos niya, and then eventually, 5 minutes thereafter, sumunod na si former President. And which is not true. Kasi pagkatapos ng umalis na si E.S. Mijaldea, nagbanta pa si General Torre na hihilain ko yan. I was still there beside the President. And actually, I did not left the side of the President. I was pulled out by one of the PNP personnel away from the President. And that's shortly thereafter, few seconds thereafter, they were able to secure the body of the former President. Ando na, maraming mga PNP na who surrounded the former President. And that was when I realized that they were able to secure the former President. And I realized then that he would now be brought to The Hague, as what General Torre has been telling us throughout the day that he will do it. So, obstruction of justice ang sinasabi ninyo tungkol kay Attorney Delgra at kay E.S. Mijaldea, pero hindi na inaresto si Attorney Delgra. Tama po ba?
kasi sumakay na si PRRD sa eroplano. Yes, ma'am. Kung tutuusin, hindi na kailangan magbuhat ng kamay, magkaladkad, hilain. Kasi sumama naman pala eh.